Ang susunod natin kakalikutin guys, isang stand fan, Eureka yung brand. Hindi pa natin alam kung ano yung problema nito. Check muna natin. Check natin kung buo yung kanyang motor. Ayan. So walang reading sa ating tester. Malamang open yung kanyang motor. Or di kaya may sira itong kanyang power cord. So check natin mamaya. So welcome ulit guys sa ating channel. Kapag napadaan ka sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin guys. At saka syempre huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara, simulan na natin siya mga kalikot. So ito guys, and pre-wheeling naman siya. Okay naman yung kanyang ikot. Check na lang natin mamaya kapag binaklas natin yung motor. Check natin yung kanyang bushing shafting. Mukhang okay naman, wala namang alog. Ayan o. Baklasin muna natin siya. Or testerin muna pala natin yung kanyang wire. Baka putol siya. Ayan. So may reading naman yung kanyang isang line. Check natin yung isang line. Saan yung isang line? Ayan. Ayan. Ibig sabihin okay yung kanyang power cord. Siguro open na yung kanyang thermal fuse. Baklasin na talaga natin yung kanyang motor. Tanggalin muna natin yung bandang unahan na casing ng motor niya kasi baka mamaya malutong itong panali niya. At least mas mabilis natin siyang matanggal. Baka kasi mahila natin, delikado. Ayan, saka natin tanggalin dito sa back casing ng kanyang motor. Kapag nagbabaklas tayo ng ganito guys, dahan-dahan lang kasi medyo matalim yung mga gilid ng casing nya. Baka magalusan yung ating winding ng motor. Mukhang matibay naman yung panali nya, pero nagbabrown na siya. Bali papalitan na lang natin ng bago to guys para humaba yung lifespan ng panali nya. Kaya ito guys, yung mga video natin para lang to sa mga nagsisimula pa lang bilang technician or electronics. Baka mamaya panoorin nyo lang sa YouTube channel natin, tapos mag DIY lang kayo, baka mapano pa kayo or masunugan kayo. So syempre mahirap din yun. Kung malit lang naman yung labor nya, ipagawa nyo na lang po sa may alam. Itong ginagawa kasi natin, tutorial lang to para sa mga nagsisimula pa lang or yung mga nag-aaral ng mga electronics or mga technician. Kailangan may experience din kayo about sa electronics, kasi kapag hindi nyo alam yun guys, makukuryente kayo or mapano kayo or masunog yung ginagawa nyo, pati bahay nyo masusunog. So hanapin na natin yung fuse nya. Madali lang naman hanapin yung fuse nya. Minsan nakatap siya dito sa mga insulator din. Minsan nasa labas siya separate, pero depende yan sa brand ng electric pan natin.
So tanggalin muna natin yung panali, tapos papalitan na rin natin ng bago yung panali. Yan, medyo matigas yung ating side cutter. Wala kasi tayong sponsor. Joke lang. Ayan, malutong na rin siya yung panali niya. Ayan. Palitan na rin natin tong isa. Tapos hanapin natin yung fuse. Bali dahan-dahanin lang natin, baka mapigtas natin yung magnetic wire na manipis. Ayan. So ito siya dito sa dalawang insulator na to. Ayan, yung nag-bend. Yan yung tatanggalin natin, guys. Kung saan yung fuse mga kalikot, yun lang yung tatanggalin natin na insulator para hindi na magalaw yung iba. Tapos dandahanin lang natin, baka mahugot yung magnetic wire na manipis, yung nakatap sa fuse. Ito mga kalikot, fuse yung papalitan natin. So kung minsan kasi may napapanood sa YouTube na nirerekta na lang, hindi advisable yun na irekta na lang natin siya. Doon magkakaroon ng sunog kapag hindi natin lagyan ng fuse. Lalo na ngayon yung mga bagong electric pan, minsan alloy na rin. So kailangan talaga may fuse yung isang electric pan. Hindi advisable na irekta na lang natin siya. Kagaya nga ng sinabi ko, lalo na sa mga nagdi-DIY na irekta na lang nila, hindi pwede yung ganun. Mas mabuti pa rin kapag may fuse yung isang electric pan, para kung magkaroon ng problema or naipit yung ating electric pan, hindi na umiikot, syempre iinit itong ating motor or yung kanyang magnetic wire, tapos puputok yan. Hindi natin alam kung saan yung puputok. Hindi katulad kapag may fuse siya, yung fuse lang yung mau-open. Kaya hindi advisable na irekta na lang. Mas maganda pa rin pag may fuse yung ating electric pan. Tapos ito yung testerin natin, yung kanyang fuse. Yan yung nag-bend na yan na naka-insulator. Check natin kung open na siya. Ayan, open na nga. Wala siyang reading. So papalitan natin siya, guys, ng fuse. Yan, open na siya. So ito yung kanyang fuse. Yan. Testerin ulit natin para makita nyo rin. So ayan, guys, open na siya. Yan. Wala na siyang reading sa ating tester. So papalitan natin siya. Tips ulit mga kalikot para dito sa ating fuse or thermal fuse. Ito, guys, kailangan mahaba siya habang hinihinang natin sa mga terminal or wire ng electric pan. Kasi pag maiksi yan mga kalikot, kapag nakadetect yan ng mainit na galing dun sa ating soldering iron, mau-open itong ating fuse. So kailangan mahaba talaga yung pagkabit natin, dulo to dulo talaga. Kasi mamaya nyan, maiksi lang pala tapos hininang natin, magpapagod lang kayo. Kapag nakadetekto ng sobrang init, ma-open itong fuse na ganito. So kaya mas maganda kapag naghinang tayo, yung buong fuse na yung gagamitin natin or yung buong wire nya. Wag na natin putulin. Kaya nga na thermal fuse, kapag uminit yung motor natin, kusa na siya mag-o-open para iwas sunog dito sa ating winding motor. Yan, kapag na-detect niya na sobrang init na, bibigay na lang siya kusa. So maprotektahan pa niya yung ating winding. So yan yung trabaho ng thermal fuse natin sa electric pan. Ito yung sa kanila. Yan, open na. Ito naman yung sa atin. Yan. So ito yung ilalagay natin, guys.
Ang paghinang natin or pagkabit natin mga kalikot, wag natin masyadong tagalan yung soldering iron natin. So kailangan pagkapit niya, angat kagad natin yung soldering iron natin kasi baka ma-open rin itong ating thermal fuse. Puro tayo kwento ngayon dito sa vlog nating electric pan na to. Tapos kapag kinabit natin to guys, yung thermal fuse, kailangan nakadikit siya sa ating winding kasi doon siya gagana. Syempre ang i-absorb niya ang init yung galing dito sa ating winding, kaya kailangan nakadikit to guys, nakasama yung insulator. Yan. Una mga kalikot, lagyan muna natin ng lead or bagong lead itong wire. Yan, dito sa terminal. Diyan natin mamaya ispat yung ating fuse. Same pa rin dito sa kabilang linya, lagyan natin ng bagong lead para mas mabilis siyang dumikit. Tapos dito naman sa ating fuse, yan, ako kasi guys, hinahawakan ko dito sa mismong fuse, yan, saka ko siya ihinang or lagyan ng lead para pag spot natin doon mas mabilis na lang dumikit. Yan, para yung init ma-absorb natin sa ating kamay. Pero isaglit nyo lang, wag naman yung sobrang tagal, siyempre mapapaso na kayo nun. Yan, so ganun lang mga kalikot. Ayan mainit siya. Tapos pag kinabit natin mamaya guys, testerin ulit natin para malaman natin kung okay pa yung ating thermal fuse. So kabit na natin. Maglagay muna tayo ng tingga dito sa ating soldering iron. Tapos spot natin siya. Yan. So ganun lang, same pa rin dun sa kabila. Bago natin hinang dito sa kabila guys, sa kabilang terminal, lagyan na natin siya or ilagay na natin yung insulator pala. Makakalimutin na tayo guys Yan, i-bend rin natin kung anong bend niya nung una. Yan, ganun din yung pagka-bend natin. Tapos hinang natin ulit. Nakabit na natin yung dalawang linya dito sa ating thermal fuse. Testerin na natin siya kung okay yung thermal fuse or kung hindi siya bumigay nung hinihinang natin. Ayan guys, okay na. So ganun lang. Try na natin testerin dito sa kanyang power cord. Ayan guys, may reading na sa ating tester. Switch natin. 1, 2, 3, 0. Yan, so okay na yung motor natin mga kalikot. Tapos ilagay ulit natin yung insulator na tinanggal natin kanina. Tapos tatalian na natin siya mga kalikot. Tapos itong isa guys, palitan na rin natin siya kasi nagba-brown na siya baka lulutong din yan pagka launan. Ayan putol na nga siya testerin ulit natin siya, baka nung tinatalian natin may naputol or ano. Yan, number 1, number 2, number 3, 0. Ayan, so okay na yung kanyang motor. Bali lilinisan ko muna siya guys ng gasolina para matanggal yung mga dumi niya dito banda sa bushing, yung tapat ng bushing at saka shafting. Yan, linisan natin yan para ma-refresh yung ikot niya para maging smooth or pre-wheeling. Tapos lagyan na rin natin siya ng oil, salpak na natin, tapos testing na natin siya mga kalikot. Ito guys, kaya hindi ko na siya tinanggal kasi kalawang na dito banda sa unahan ng shafting. So kagaya nung ibang vlog natin, kapag malinis to, pwede natin siyang tanggalin, pero kapag ganito na kalawang na, ang hirap tanggalin yan. Kapag tinanggal natin to,
masisira lang yung ating bushing, magasgasan siya. So kapag binalik natin yon, ayan, may kuwan na siya, may lamat na or may mga gasgas na. So sisirain niya yan yung ating bushing, at saka syempre pati na rin yung ating shafting. Magagrind na yon hanggang sa magkaroon na siya ng lamat, tapos may awang na siya. Ayun, pagkatagalan may alog na yung ating bushing shafting. So ganyan na lang, hindi na natin siya tinanggal kasi wala naman siyang alog doon sa may tapat. Yan, makinis pa naman. Ayan o, makinis pa naman yung tapat ng ating bushing. So dito lang siya nagkaroon ng kalawang sa may harap ng shafting. So linisin ko muna siya guys, tapos assemble na natin. Kung hindi natin tinatanggal yung shafting dito sa bushing, so kailangan lang natin brushin guys yung sa loob niya para matanggal din yung mga dumi or mga kalawang dito sa ating shafting, at saka sa bushing na rin sa harap. Yan, yan, para maging malinis rin siya. Ayan o. Tapos linisan rin natin tong tapat ng bushing. Yan, kailangan lagyan rin natin siya ng, or linisan natin siya ng gasolina. Ayan, para matanggal din yung mga nakadikit na dumi doon, at saka mga kalawang. Lagyan na natin ng oil itong harap na shafting. Ayan, tapos yung likod na rin. Try na natin siya mga kalikot. Try natin yung number 2 at saka number 3 nya. So okay na siya mga kalikot. Ang mga ginawa natin guys, pinalitan lang natin yung kanyang thermal fuse. Tapos nilinisan na rin natin yung kanyang bushing shafting. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag natulungan ka ng video na to, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Hanggang dito na lang ulit guys yung video natin para dito sa ating stand fan. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. And God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.